siyang ganitong o emote. It was wonderful and an honor to sing with Josh Groban last night, sabi niya. But I was so nervous. I was so anxious the whole day. I forgot to eat. Lately, every single performance for me is such a struggle. And it used to excite me a source of joy, but now it gives me so much anxiety. Una nagkwento na na-deny na raw siyang Tito minsan sa visa. Nagwo-work pa siya sa isang company. Tapos at medyo traumatic daw yung experience niya kasi bumili na siya ng ticket, nag-book na siya ng hotel, kung saan man yun abroad, tapos na-deny lang siya, Tito. So, traumatic. Sabi niya, misleading daw at unfair ang sinabing yun ni Tita Christy. Dahil, ang sabi niya gano'n, raw, what kind of foolishness is this, Christy F? Sabi niya, actually may tawag siyang ibang word kay Tita Christy. Di ba from Fermin? Tawag niya Fermin. Mga Marites, it's Monday! At gabi ng Maritesan. Hindi tayo Kompleto po ang Pub 4. Kaya naman bago kami magtsikahan at mag-intriga, heto po, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night sa Marites all over the world. I am your Dean, Junardo. This is your nerdy and naughty instructor, Alan Joris, Alan D. Naulit! Yun na raw kasi. Naulit na yung Yun na raw ang intro. final. Inaabangan talaga ni Mr. Bo. Oo, di ba? But, ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Naulit. Yung nerdy. Gusto ko nga tsaka iba-iba naughty. eh. Ay, wala. Yun na daw. Ganito na, kumuha ka na ng Stick na raw sa- dictionary. Or else, Mag-stick diba? na raw sa title na yon, sabi ni Diego. Sabi nga, Sabi niya. Sabi niya? oo. Sabi ng inampalan. truly, Nerdy, naughty, wala naman teacher doon. Instructor. Instructor. Kasi nga may bawal. kailangan may instructor. Yes, meron na instructor. Ba't hindi nalang prof? Wag na yun, nagamit na yun. Ay, oo nga, sorry. Kalimutan mo na ba? Grabe ka. Ay, grabe So ka. yung instructor, prop din naman. Kaya may iba-iba namang term. Pwede namang hindi na gamitin yun. Okay ba? Okay. Bakit ayaw mo? Hindi naman. May issue ba kayo? Mag-move on na lang daw. Move forward, pwede. Umpisa, di ba? Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, Lord. sama na sa chismisan na mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Dahil maraming chika at balita sa linggong nagdaan, welcome na po sa isang linggong Chismis! Wally Bayola, may anak ng piloto. Ako pala yun. Bongga. Nakapag-graduate na si Rome. Nakakatuwa naman si Wally. Diba, sumakay siya. Yan, sa flight, sa plane ng kanyang anak na si Rome. Si Risa yung asawa niya eh. Di ba? Eto? Risa yata yung Katabi? pangalan. Oh. Sila pa rin ba? O, hindi na. Sila pa rin yata. Bongga. Di ba? Despite the fact. Despite the fact! May naalala tuloy ako. Ako rin. Bigla akong inaalala. Para naalala natin lahat Huwag yun. ko naalala. Ayun na, di ba? Oh. Ang cute naman. Di ba? Gaping-gaping Pag yung yun di naalala. ba? Yung anak ni Wally. Ang tsaka bata ni- naman. Parang ang Pilot bata na nga siya. niya. License na siya, parang license. Ang bata, no? Parang Fairness naman. Parang meron na siyang, medyo may... graduate niya. na o hindi pa naman. Nakapagpalipad na license na siya. Tsaka hindi, nilagyan na ng kineme, oh. Oo. Nilagyan na ng kineme. Nilagyan na ng... Ayan. Galing ah. Okay, Ay, nako. congratulations. Congrats, Wally. Congratulations, At ha? syempre kay Wally at sa kanyang Correct. wife. Pwede na siyang Nakakatuwa. sakyan, Tito. At dadaling kayo sa langit. Yes. Pagkasakay mo, dadaling kayo sa Ala langit. pa. Hindi ba sa impyerno? Parang ang bagets-bagets niya talaga na ano. nakatapa, di ba? Parang high school pala. Bongga naman ni Wally. Ang bongga naman. Congratulations. Congratulations, Rome. Ayan. Ito naman, Rufa Gutierrez, malapit nang matapos ang master's degree. At si Epi Kiso naman, college graduate na after 30 years. Imarites mo yan, Mr. Fu. Correct, puro mga pag-aaral. Ngayon naman, mga artista, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na hindi naman na bata itong si Rufa at si Epi. Pero ito, si Rufa nga, in fairness, master's degree na ang Yes. pinag-uusapan. Sabi niya, I successfully defended my thesis proposal. Ayan, one step closer to that master's degree.
successfully defended my thesis proposal at PWU. Yes, PWU. Ayan. So, dyan siya kumukuha ng kanyang masters. At ang ganda ng lola mo. Correct, Oo. ah. Dapat naka-eglasses para talino-talino. Oo, pero aminin mo, ang ganda ng lola mo. Kung Yes! kahit Ganda. siguro ako yung mag-assess ng thesis, di ba? Ay, ang ganda, mawawala ang At saka ang bagay niya nung glasses to. Parang no? di ba? Ang gandang matalino. At in fairness, bago siya thesis defense, nakapagkilay siya ng maganda. Kilay defense. Tapos, yan Happy nga. naman tayo, Perufa. Correct. So, nag-masters na siya. Yes, ang alam kong kurso niya ay Communication Arts. So, yun yung din ang minasters niya. Iba pa yung PhD, di ba? Sa masters. Tama ba? iba pa. Mas mataas yun. Ang PhD. Alright. Hindi na ako nag-master. PhD. Diretso na. Diretso na. Ako master siomay lang. Bago ka mag-epi, Ano? alam mo ba na parang double celebration kay Rupa? Dahil Graduate si Rupa and si Lorin. si Lorin. Parang magpa-fly si Rupa sa Kolehiyo. US dahil graduating naman na si Lorin. This April or May yata. Tsaka parang may Katuwa, pinost no? na parang party for the graduation eh. Parang may nakita ko na invitation. So, college graduate na si Lori. Oo, katuwa. Ang talino yung anak niyang yun, Day. In fair. So, in fairness naman sa kanila. So, di ba? Close kami. Hindi, And with nakakatuwa. Barbie kasi- Imperial around. Chika naman sila ni Barbie. Go. Ba't kayo tumatawa? Totoo naman. Kinunik mo talaga. Dahil kasi pinag-uusapan niyo si Barbie Imperial kanina. Pinag-usapan mo. Kino, grabe ka naman, Mr. Fu. Pinag-uusapan niyo kanina. Pinag-usapan ba? Ako dyan kay Rose. Tapos eto naman, eto din. Phenomenal yes. din tong kay Epic Quizon kasi after 30 years, graduate na siya sa kolehiyo, pero hindi naman siya nagstay sa kolehiyo ng 30 years kasi parang 1996, na lang siya. Ang kailangan na lang din pumasok niya siya. ay A thesis na away. rin. Thesis na lang. Maraming Tapos ganyan. parang, syempre, siguro, kasagsagan din ng mga racket yan, kasagsagan ng kung ano-ano, ng mga kinabibisihan, tsaka may konting takot, ganyan. Hindi niya nagawa yung thesis niya. So, 30 years later, eto na, nakuha na niya yung diploma niya at rumampa na siya, biglang graduate ng De La Salle University, Manila. Ano nga course niya? Yun nga lang, hindi Ano ba hinahanap ko rin? Wala akong mahanap. Wala akong mahanap. Pati hindi pa na nilagay. Ito Hindi kasi nilagay. Epi. Anong... Tapos lahat ng mga article chinek ko, sinabi lang na graduate from college. Pero hindi sinabi yung course. Ano nga yung kay Rufa? Anong course ni Rufa? Communication Communication Oo. arts. Ito wala man lang. Ano to? Baka communication din. Or baka, hindi, kung film kasi, dapat binil. Hindi, dito film. Oo eh. Hindi- Kasi tsaka direct Joey So, yan. hulaan na lang daw natin. Hindi, may thesis eh. So, Hindi niya alam. Lahat naman may thesis. Hindi lahat ng course ng wala ba college. talaga? Yes, hindi lahat. Talaga? Hindi niya sinabi. So, ano to, hindi natin to Huwag yun ang problemahin yan. Basta congratulations kay Rufa, sa anak ni Rufa na si Lauren Chapo, syempre kay Si Epic Epi. Quizon. Congrats. Ay, si Epi Congrats. nasa ano yan? Saan? May play. Oh. Dumaka naman tayo kay Regine Velasquez. Ha? Tumitindi ang struggle with anxiety at nakalimutan kumain bago makapag-duet kay Josh Groban. Ikaw muna magbalita kay... Ayun na. Hindi, parang nagulat ako actually. Hindi ko Sino pa ba? na... Sino Ikaw ba? ba yan? Pwede naman alam. sa akin. Ay, niline up mo ba yan? Oo. Ayun, Yun magka-back-to-back nga kayo. Back to back kayo, Regine Velasquez. Ang gulo. Kaya ako Doon ka, Ay, doon ka hindi sa ko mga ano, napansin. tribute. Oh, sa tribute. Tribute. Go. Una ka, una. Oh, ito muna yung Una-una, lola PhD. mo. Ano gusto niyo? Mag-away muna kayo para may issue. Pwede naman siya. Kanina pa kayo, Oo, ano, mag-share na lang tayo. Share. Oo. Hindi ko napansin. Go. Ayaw niya, gusto niya ikaw lang muna, tas Oo. siya. Ganon. Sige. Charot lang. Oh, ako na talaga. Ikaw na. Ito na nga, ang lola mo, Regine. Oh, humanash. Lola na ba siya? Uy. Oy. Humanash ang lola mo. After, Paisip tuloy ako. di ba, mag-duet sila ni Josh Groban, ng international singer na si Josh Yeah. Groban. Recently, di ba, sa MOA Arena, meron siyang ganitong emote. It was wonderful and an honor to sing with Josh Groban last night, sabi niya. But I was so nervous. I was so anxious the whole day. I forgot to eat. Lately, every single performance for me is such a struggle. Even doing ASAP pala, di ba? And it used to excite me, a source of joy, but now it gives me so much anxiety. I still love singing, I do, but performing on stage, maybe it's part of getting old.
I don't know, but it's kind of heartbreaking. Ayun. May nagbe-break na heart emoji. Medyo, di ba, nakakalungkot for Regine. Although ang dami naman talaga nagsabi sa kanya, ganyan talaga, hindi ka naman robot, you're a human being, normal lang yan sa tao. Kahit pa yung pinaka, like gaya niya, legend icon status na di ba, pagka-diva, nangyayari rin. Pero pag pinanood mo tong na to, Duet. yung duet nila ni Josh, para namang wala namang kakaba ang lola mo, wala namang anxiety, walang bakas ng anxiety pinanggalingan or di man siya kumain or what. Kasi at least kumasya siya sa gown niya kung di man siya kumain. Kasi nga, hindi siya kumain kaya nagkasya siya sa gown. Correct. Oo, di ba? Pero, di ba, ultimo si Josh nga, very thankful. Nag-post pa ng nagte-thank you sa kanila, di ba? Mga guest kasi niya that night si Regine, si Martin at si Mai Jap, si Julian San Jose na tinawag niya yung mga legends nga raw na super thankful siya. At talaga namang flawless ang performance ng lola mo, kaya hindi mo mararamdaman na may ganun pala siya pinagdadaanan. Pero kasi dati, meron ako natatandang interview ni Miss Regine na parang sinabi niya na ngayong edad niya, hindi na ganun ka-reliable yung boses niya. So, kasi di ba alam naman natin yung dating birthday concert, di ba nawalan siya ng boses, tapos it took some time bago makabalik yung boses niya. Mas parang meron siyang interview na isa yun sa mga niya, na hindi na raw kasing reliable yung boses niya ngayon kumpara nung kabataan niya. Oo, tsaka aminado siya, factor talaga yung age. Tsaka, diba? Ngayon oo sa naman. edad niya na to, di ba, siyempre, lola magsi-50 na rin naman. Ba't boss? Lo- Ba't ikaw? Di ba pa rin? Di affected ang age. Oo. Pero ang ganda naman ng nila, di ba? Nang alin? Nung duet nila Yes, ni kaya nga, Josh. walang bakas Kaya ng nga nag-anxiety eh. siya. Ganun naman si Reg. Actually, sinasabi niya every time, lalo na pag meron siyang solo concert series, Kinakabahan siya. grabe ang anxiety niya talaga. Talagang halos hindi siya kumakain at talagang grabe ang tension niya. Pero dahil pag nanood ka, kasi ako nanonood ako lagi ng concert ni Regine, wala ka talagang mararamdamang pinagdadaanan niyang anything. Pero bilang tao lang naman siya, may ganyan talaga. At saka maganda doon, very emotionally aware siya sa sarili niya na, di ba, meron akong ganitong nararamdaman at inaamin niya in public. Correct. Kasi walang insecurity ang lola mo at wala naman siya kailangang patunayan. Oo, wala para naman deserve talaga. who. Correct. Oo. Teka lang, may sinabi si Paolo Bustamante, sabi niya si Epi daw, tsaka si Mitch Lacre sa the College of Liberal Arts. Ayun. So meaning, Di pag liberal art, parang... Parang comde. Parang, ganun din. Parang may hawig-hawig. May, Pero pwede yung pre ng law. Oh, di kasi ang com naman Diba? din prelo din eh. so liberal arts pala siya. Diretso mo na yung... Oo nga. O segue Alam na mo, sa in patribute. fairness, hindi ko talaga nabasa na line up na to. Kaya niline With up ko. us, Rose. Ano no? Kasi nga, Are you with us tonight? kasi nga nakikipag-diskusyon ka kanina sa kanya. Oh. Dahil ba doon? Tapos hindi nyo naman niline up si Barbie Imperial. Grabe. Si Barbie. Wala siyang bago, walang idea. Oh my Wala ba God. item? Makikurious Okay. sila. Okay, segue Okay, sa segue. Hindi, yun yun. patribute. Actually ako, nung una, Kanya. hindi ko pa kasi hindi ko nabasa yung expose niya. So nagkataka ako, bakit biglang may mga Eric Santos, then una si Ogie. Pero parang okay lang sa akin yun kasi very Parang husbandry patribute for naman wife. talaga, correct. Tapos biglang si Eric Santos, may iba pa eh. Ang dami pa, sina Darren, Oh, sina exactly. Shasha, ang dami Oo. nag-comment. Ay, si Shasha nag-comment siya dun sa post ni Regine. Oo, Sabi sa niya, ex. you are great, try not to overthink. Sabi ni Shasha yan. Tapos si Darren din, sabi niya, Julian. ayun. Then si Ogie nga yun, nabasa na kanina. So, Si Eric ang may essay. super, hindi ko Yeah. na nga binasa. Super essay talaga. Pero pinasalamatan to ni Ogie. Siyempre, na-appreciate nila ni Regine. So, yun nga, yung pala yun. Yung sinabi ni Alan, doon nanggaling. Ako nakita ko naman doon, tama si Alan D, ang nakita ko doon, yung humility niya as an artist, diba? Doon mo makikita yung pagiging totoong artist ni Regine. Yung iba kasi, hindi matanggap yun eh. Yung ganyan. Na parang, naku, hindi, magaling pa rin ako or something. Kahit pumapali na ang boses, Exactly, denial, diba? oo. Kasi gano'n naman talaga. Correct. Talaga namang, yan eh, darating ka sa time na super birit ka, hindi ba nagbabago yung mga vocal cords na yan or something. So nakakatuwa lang na si Regine, na siya, kumbaga in touch siya sa realidad. Yes. Yun. So, sana makita rin ng mga ibang mga artist na nag-idolize sa kanya, di ba? When the time comes. Yun lang. So, pero, Reds, ang ganda ng duet niyo, ha? Ibig Ang sabihin bongga. nun ay sinore-change siya yung mga tao sa concert ni Josh Groban na napakagaling pa rin ng lola mo. Correct. Ano ba?
Eto, Carlo Aquino ay namakita si Alvin Aragon habang isang content creator nilaglag si Alvin. Oo At nga, naging jowa raw nakita niyang ko yun. trans noon. Ikaw, Yes. Mr. Pono, to. Correct. Ako Meron- naman din, hindi pa- ayoko na rin din makita, pero wala na akong ma-line up. Kaya line up ko na. Hindi, ito sinabi ni Carlo Carlo. sa post niya na, Please! Mahaba, please! please, huwag niyo nang i-post o i-repost yung kinakausap ni God. Ayoko na siyang makita sa feed ko. Actually, sa mga friends ko na hindi naman artista, ganun din yung mga comment na huwag nyo nang i-repost or huwag nyo nang tigilan nyo na yung na umay na. So, Kasi- si Carlo, isa siya doon sa, well, siya lang yung nakita kong artista na nagsabi niya. I don't know yung iba. So, yon. So, syempre, nag-comment yung mga tao. Yan, yung puro laugh. 139,000 ang laugh. So, yun lang naman. Kasi nga, alam naman natin. Kasi, so, may mga iba pa nga na parang feeling ko in-AI na eh. May mga ibang admission na sinabi si Alvin. Nilaro na talaga. Nilaro na talaga. Yung iba naman, alam mong talagang Hindi naman tsura sinabi ni niya Alvin. noon. Tapos, ito pa. Kahit Maganda anong pinili nila mga picture. kahit anong mga website, ang pinipili Dami talaga yan. nilang picture Yun ni na. Alvin. Yung Ganyan. ganito. Hindi yung nakamaayos. Lahat na nakita kong website, lahat dapat dilat ang mata. Nakamulagak talaga Oo, siya. No? ganyan. Tapos, eto na, ultimo ano yung yun? mga content creators, katulad ni, eto na yung Oo, sikat nakita na ko yan. dentist, Oo. si Doc Mikey. Ayan. Oh. So, tinanong siya. Si Doc Mikey is a trans woman. So, yan ang sagot niya. Tinanong siya, anong masasabi mo sa issue ni Alvin? Oo, napanood ko yan. Ano rin yan eh. Pag tinanong siya, sinasagot din niya ng diretso. So, eto na, nagtataka nga ako, dating may jowang trans yan. Friend ko pa. Kaya nagtataka ako, galit na galit siya sa Becky and dating jowa niya ay trans. Kaya sabi nga niya, nagsorry siya doon sa friend yan trans. Oy, friend, hindi naman nakita papangalanan. Pero hindi ko lang talagang matiis kasi alam sabi kong ex niya, Oo. ni Alvin yung friend niya. Hanggang doon lang naman. Tapos meron pa siyang part 2. Meron pa siya dapat sasabihin. Tapos, kinat na niya yung sarili niya. Tumawag na nga. Makalumaki pa, etc. etc. May mga ganon si Doc Mikey. Dentist yan na sikat. Meron pa ako napanood na isang vlog naman. Inamin naman daw ni Alvin na nagkaroon siya ng mga, di ba, relasyon in the past. Ay, hindi relasyon. Nagkaroon siya ng mga karanasan with mga bading. Meron pa nga raw, reporter. Hindi yun nga. Hindi ko hindi. Oh, ikaw ba yan? Hoy, Ro! Ang bilis. Ang bilis mo ka ako sa... Ah, Baka kilala mo yung iba. Malamang kilala mo rin. Ang dami ba? Dami. Mga. Parang ganun. May reporter daw, meron ibang mga... Basta may mga taga... Hindi, yan yung medyo doubtful ako na video. Kasi parang feeling ko baka ay ganun sinabi niya. Kasi may sinabi pa siya na 7 years old siya, na dinala siya sa... Hindi, pero, yun yata yung naharas siya. May ganun kasi pero siya. alam mo, Totoo ba yun? medyo hindi talaga maganda yung kanyang past, 'di ba? Bago siguro sila naging sila ni Izzy. Marami na ding mga naging kung Hindi ano-anong ano 'yan. I mean, normal naman kasi yung mga ganun pag... Normal. I mean, di ba hindi naman... Normal ang alin. Big deal ba yung nagdaan yung mga boys? Minaranasan yung mga boys sa mga bading na experience. Di ba? Hindi naman yung big deal. Kaya lang, hindi ko naman akalain na from Alvin na gano'n, magiging ganyan siyang Alvin eh. Kasi di ba? the best na pwede mo lang gawin is tumahimik ka na lang. Tapos sabi nga namin ni Alan, mabait naman 'yan. Oo, alam mo. Well, ngayon, mukhang Tahimik hindi. lang noon eh. Malamang pa nga yan eh. Oo, dati. Pero yun nga, ang dami niya di siguro kasing pinagdaanan. So hindi ko nga Pero marami naman taong maraming pinagdaanan, Ngayon, Rose. kanya- Hindi naman naging ganyan. Correct. Kakaiba lang talaga yung kuya mo. Pero totoo yung mga dami niyang dinamay na mga names, no? yun talaga. Oo, yun. Kumbaga Hindi sa ano, AI Hindi yan, kasi akala ko yung yun asawa yung lang ni foul. Sunshine. Yun yung foul doon na, di binanggit din Paulo yung Contis, Paulo totoo yun. Contis. Oo, Ian Veneracion, si Ian Brosas. Kay Brosa. Yes, may meron mga pa. naiba. Si Aljur ba? Aljur Yes, Abrelica. Aljur. Paolo. Sinabi ko kay Pau, meron ka bang ano? Reaction. Sabi ni reaction ni Pau. Tumawa lang siya. So yun lang. Oh, sige. Yun Okay. lang. Dahil ito si Gary Valenciano, may komento dyan. At yun naman, meron na siyang podcast rin. Nasa podcast era na siya, na Unshaken, page D. Yes. So ako napansin Ang sabi ninyo, niya. ay hindi ko pala nakunan kasi yung naka-wheelchair siya na Oo, dumating oo, dyan naka-wheelchair sa siya Manila House, sa kanyang parang mini press con.
kung saan ni-launch na nga na ang bago siya mapapanood sa isang podcast, may podcast na siya, mag-start sa April, pero marami na siyang na-tape na interview at ginagawa ito dun sa kanyang sariling studio sa Antipolo yata. Antipolo I think so, oo, sa bahay niya. Doon. So, ilan na sa mga na-interview niya, nasabi niya talagang dapat abangan, very interesting. James Reid, Michael V, who else? Alvin Aragon, charot. Well, syempre, it was us kung ano. Sorry, looking forward ba siya? If Ano, ever? hindi. Sabi naman ni, sorry Gary, tawag ko dyan eh. Sabi naman, parang yung Unshaken kasi, Unshaken ang title ng kanyang podcast. Pero hindi siya yung tipong you talk about what is current issue or something. Yun naman yung different niya sa ibang mga podcast, of course. Kumbaga siguro more on, I mean, kaya naman natin yung personality ni Sir Gary, di ba? Hindi siya yung tipong mang-iintriga siguro, pero may lalabas at lalabas na maaaring time na yung guest niya ay na-shake or kung ano man. Ayaw niya magbigay ng mga iba pang info doon sa interview, pero sabi niya, bawat interview ay talagang kabang-abang. Isa sa lagi niya nabanggit talaga yung interview with James Reid. Ayan. Masarap kausap si James eh. Ha? Masarap naman talaga kausap si James Reid. Oh, exactly. Tapos ito yung dalawang from Mammoth, CEO, co-founder and CEO, si Jay Fares at saka si Charlie Newberry. Yan. So talagang si Gary B yung... Ano yung Mamos? I think it's a production company. Sila din yung nagpo-produce ng iHeart, something. So, yon. So, ang dami na nilang na-shoot, pero ipapalabas pa lang to by April. Parang in time for Gary V's anniversary din. So, syempre, natanong nga din, kasi di ba we all know si Gary Valenciano naman, sa lahat halos ng ginagawa niya, concert, shows, or anything, kung may pagkakataon din siya, he preach, di ba? When he tell the gospel, talagang inaano niya, sinishare niya. So, napapanahon, so, syempre, it was us. Sino nag-ask? Ikaw? Sino pa ba? Yun lang. Si Alvin. Ayun. Hindi ko na nga diniretso doon. Pero get na. Kaya ginaganyan ako ni Tita Angeli. Kasi alam na niya tinutumbok ko. Ang sabi, kasi di ba siya kahit ang tagal-tagal na, pero kahit na nagkahalita siya about God, about gospel, about Bible, parang wala namang tumutulig sa kanya, wala namang yung ganyang klase ng reaksyon. So, parang, ano nga kaya yung dahilan, bakit itong si Alvin ay ganon, katindi ang backlash, parang ganyan. So, sabi ni Sir Gary, Sir Gary talaga tawag sa kanya, I'd like to hear him first before I say anything. I'm not gonna judge him. I'm also imperfect, just like him. I'm just thankful he's keeping himself grounded with what he believes in. Tapos sabi niya, maybe someday, when we talk, I'd like to find out. Kumbaga, what's going on with you? Tara, sayaw tayo. Tayong dalawa lang. Walang makakakita. So, yun ang sabi niya. Kumbaga, ayaw niyang i-judge, ayaw niya nang makidagdag pa sa dami ng mga kung ano-anong naglalabasan. Pero gusto niyang makilala. Gusto niya sigurong malaman ang pinanggagalingan. Yun, isa yan sa nasabi ni Gary Gusto niya Valenciano. unawain si Alvin. Siguro gusto niyang parang gano'n. Pero natutuwa siya. Sabi niya, natutuwa siya na kumbaga, he's keeping his, kung ano man, yung kanyang pananampalataya. Siguro hindi lang masabi din ni Gary, baka yung the way he said it, o baka he's too passionate pa, I don't know. Mga ganyan. Pero in connection with that, even si Lian Paz, naman, nabasa ko, di ba kung nabasa niyo, nag-post siya, parang she's giving her support naman kay IZ. Oo naman. Parang ang ano niya doon is, parang she's giving her support kay IZ, pero parang inoohan niya yung sinabi ni Alvin na about pagiging submissive, and then si IC din, di ba sabi niya, is pagiging submissive niya as a wife, na ayun nga daw, gano'n naman daw talaga, pag mag-asawa kayo, you have to submit to your husband. O, yan. Isa yan, sa sinabi niya. Yun. So, ano din talaga eh. Although kung titignan natin yung ratio,
mas marami talaga. Oo, yung... Yung sabi nga ni Carlo, please. Yes. Come on. Tama na. Actually, ako naisip ko na rin, ipopost ko na rin dapat yun. Baka sabihin, kasi panood ka ng panood, kayo lumalabas sa... Pero hindi, display. wala kang choice. Oh, pero... Madami. Ako, Facebook, Twitter, yun talaga lumalabas. Wala na ako ibang Tapos, live. sa TikTok, ginawa pa siyang content, yung tungkol sa Sure. Lord na Ang dami yung sumisigaw memes lang. Ang dami gumawa. Ang Ang dami dami gumawa. Christian Bable. Oo. Galing. Meron Tapos ding- pati si Clarice, Oo, kahit ko rin yan. sinagot mo. Atik lang. Oo, si Ano Clarice. sabi ni Klang? Na parang, Lord, yung mahal mo. Oo daw, sabi ni Lord, sabi ni... Pati nga si Lord de Vera, di ba? Oo, tapos sinabi niya na hindi siya yon. Hindi siya nagpa-resign. Oo, sabi niya, hindi ako nagpa-resign. Oy ha, Lord. sabi niya, nakaklaruin ko lang, hindi ako nagpa-resign kay IC or something like that. Yung iba naman, bakit sila lang ang magkasama sa GC? Correct. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganun pa din. So abangan niyo yung podcast ni Gary V. Yes. Okay, So ano yan, may YouTube din. Usually ganun no? I think, yeah. Ito next, SB19 gets political with latest song Visa. At may kanya-kanyang hugot tungkol sa pahirap na sistema, Alan D. Yes! Ayan na ang visa. Lumabas na siya, di ba, dito nung Friday. Tapos, of course, as usual, it's a banger. Wow! Wow! Gamit yung word. Gamit mo. Yun ang uso ngayon, it's a banger. Dito. Di talaga, syempre pag Oh, Who SB naman, banged? Who banged? Who banged? Banged who? Ganun, pag sobrang ang lakas ng dating nung song, yung napapaindak ka, talagang yung alam mo yung tito, hindi mapigil lang mo, di ba? Ganun Indak, oh. Yes, at ang ganda ng sound, yun ang banger. Ang sarap pakinggan, catchy, yun. Ganun naman talaga pag SB naman ang song, di ba? Parang, Oo naman. parang bago nilang gento ito, gagawin na namang yan, yung sasaywin ng lahat, di ba? Anyway, ang ganda ng kwento behind it kasi before Sabi. dinrap yung MV, nagkaroon sila usually ganun sila dito bago ilabas yung music video, meron silang magla-live stream sila. Tapos kukwento nila about the song, kung paano yung ginawa nila sa music video, ganun. So, ang ganda ng kwento. May kanya-kanya silang hugot pala pagdating sa visa. Sabi, si Pablo ang una, yung leader nila, si Pablo, una nagkwento na, na-deny na raw siyang tito minsan sa visa. Ano pa siya to, nagwo-work pa siya sa isang company. Tapos, at medyo traumatic daw yung experience. Kasi bumili na siya ng ticket, bumili na siya nag-book na siya ng hotel, kung saan man yun abroad, tapos na-deny lang siya, tito. So, traumatic. Yun, nasayang ang pera niya, kumbaga. Tapos, sabi niya, nangyayari pa rin to up to now. Oo. Kahit sa mga kilalang, alam mo ba, ginawa niya example, Celebrities, tito, oo. si Alex Ayala, nakilala nating lahat na nagbibigay ng karangalan sa bansa natin. Alam mo ba, sabi niya, when she travels pala, nagkakaproblema pa rin siya pag-secure ng visa. Imagine si Alex na to. Dahil, Dahil May ma- na-hold siya. Minsan, may mga nahihirapan siya ng bansa kung saan siya pupunta. Alam mo si Alex, kumbaga sabi nga si Pablo, sana nga raw sa mga taong, kasi pag ang SB19 nagkakaproblema pa rin, kinwento niya. So parang, sana raw sa mga katulad nila, kumbaga nagdadala naman ng karangalan sa bansa, tinataguyod nila yung natin, yung bandera ng Pilipinas sa mga pinupuntahan nila, di ba? Like sina Alex, siya, ang SB rin ganun, pag nag-a-abroad, sana raw naman, hindi na ganun yung sistema na ang hirap-hirap mag-secure ng visa. Alam mo, ang isang malaking problema nila, pag nagtutour sila, halimbawa, tour nila ng, like yung latest silang tour, yung simula at wakas, dito may marang kasama sila sa team. Yung mga kasama na sa team, siyempre magta-travel ka with your glam team, lahat ng, di ba, lilipad kayo. Alam mo, bungi-bungi raw minsan ng nila dito ang team. Kulang-kulang kasi nga hindi na nabigyan ng visa. Pero ang may concern nun, yung bansa, hindi Pilipinas. Kasi kung pupunta ka ng ibang bansa, ang mag-a-approve ba naman yung foreign country na... ang issue nga niya, dito pa lang sa pagpa-process pa lang natin, yung pahirap pang pagbigay ng ID, paghaba ng pila, yung pagkuha siguro ng hindi requirements. Pero pag dito, embassy pa din dito. correct. Kumbaga, depende sa pupuntahan nilang bansa kung ano requirement ng embassy ng bansang yon. Unang-una nga, sabi niya, bakit ba hindi natin magawa kasi, alam mo yun, bakit naman pahirap nga sa mga Pilipino na kailangan pa ng visa? Yan nga ang niya. Pero sana umabot daw sa punto na hindi na natin kailangan yung Pero gano'n. gets ko din yung point ni Alan. Kumbaga, parang sa kagaya nila mga entertainer Exactly. na nagbibigay ng karangalan nga sa atin, parang Hindi lang dapat, oo. pwede na silang exempted Correct. sana. Pero sa- kasi nga, discretion yun ng foreign country.
dapat lang dito, yung processing ng mga documents, Yun, ang isa nilang mabilis. pinupunta. Pero yung approval, bawa kung Japan, Oh, talagang Embassy sa of kanila Japan. yun. Oo. Kasi nga, di ba, may mga Pinoy rin na pag punta na Abuso, sa abroad, oo. Yun din. Tago ng Actually, isa tago, din di yun. ba? Ginagamit yung minsan, may mga ibang sumasama sa bawa, may entourage, show, tas may hindi na entourage, bumabalik. production. Pagkatapos dahil pagbalik nila, nag-TNT na, hindi na nag-join. may mga kilala. Iniiwasan din yan. Ito na ang emote ni Stel. Ano sabi ni Stel? Si Stel kasi, di ba, madalas din niya mag-travel. Minsan daw, ang inaan niya, bakit nahihirapan yung mga ordinary citizen? Like yung isang staff nila, sasama niya dapat sa premiere ng Weekend sa Australia. Ang dami raw hinahanap ng kung anik-anik. Samantalang siya, ang bilis-bilis lang. Alam mo yung ganon? Pahirapan. Tapos, ang ending, hindi nabigyan ng visa. Siya lang yung nakaalis. Lord. Yung ganong problema. Si Josh naman, minsan din, ganon. Nag-ano na rin siya, non-refundable yung kinuha niya. Nag-book siya for his family. Trip abroad. May hotel na, may everything. Nasayang lang dahil hindi rin sila nakakuha ng visa. Kumaga, SB na siya nun, ha? Sabi niya. Kumaga, ito na nga kilala na dahil sikat na siya and all, pero nangyayari pa rin sa kanila yung gano'n. Sabi naman ni Justin, problema yung pinakasimpleng bagay ng pagkuha ng ID sa Pilipinas, di ba? Kukuha ng ID, kailangan mo ng Mga isa legal pang ID. ID. Yun talaga yung struggle ko ganon. dati. Oo, sabi niya, yung hirap ng gano'n, sana raw ang sistema natin, lalo na yung sa online din, i-maximize natin yung pagiging online. Hindi na kailangan pumilang ng mahaba, yung mga gano'n problema. So ito talaga isang, ang nag-emote, nilalabas nila yung mga mga sama ng loob nila, hinaing nila sa sistema. At si Pablo ang nagsulat ng song na ito. Pablo ba? Sabi niya, siya gumawa ng song, everything's political, sabi niya, kasi you experience things and you want to change things for the better. Ang ganda, di ba? Kaya imposible raw maging apolitical, sabi ni. So pumapasok na sila sa kanilang political era ang SB19. So with the song, they want to raise questions based on the things that they experience, sabi niya. Sabi naman ni si Ken, wala siyang masabi dahil hindi raw siya nagbabiyahe. Pero sabi niya, yung song is a sarcasm song. They expressed what they really feel, so they hope ma-motivate yung people to speak up because all of us, we pay taxes. Sabi ni Ken, bongga, di ba? Frustrated na kasi nga sila sa sistema. So sabi niya, it's our right to speak up and don't be scared. Ayun. Sabi ni Stel, si Stel may political hirit din. Sa panahon daw ngayon, kasalanan ng pumikit pag namulat ka. Wow. Bongga, di yung ba? pala eh. Wala naman daw silang gustong banggain, Rose, sa mga nakaupo sa taas. Gusto lang nilang itama ang mga bagay since they have the influence and they have the voice. So why not use it to help Tama. everyone and para mabago yung mga mali sa sistema. They care more with what's happening in the country, sabi ni Stel. So help each other to create a better world for everyone. Sabi na pakanta sila ng We Are the World. Dapat pala hindi visa ang title. Ano Dapat ba? LGU, ganon. Kasi hindi ako ang concern ko, yung visa talaga, discretion talaga nung Totoo foreign rin naman country yun. yun. Totoo yun. Alam natin so, yun kahit eh. naman sino, pantay, doon mo nga bawa, example lang, sa isang embassy, doon mo talaga makakita na pantay-pantay yung mga tao, kahit artista, Correct. kahit Pipila diplomatic, sila, pipila oo. talaga. Pero, Diyan papasok yung bakit may mga bansa kasi na hindi na kailangan ng visa Hindi. tapos tayo pahirap Kasi dahil ganito, third world alam country nyo tayo. bakit? pero No, kasi- alam mo, hindi lang dahil dyan. This is the truth. Marami talaga, whether we admit it or not, na nagti-TNT kasi from our country. May record kasi ang mga Yes. Pinoy. Rin, For di ba? example, Oo. Korea na lang. Di ba? There was a time, I don't know kung until now, pahirapan pa rin kumuha. Nagkataka din ako, parang Asian country, Korea, pero bakit grabe yung mga requirements, Requirements. yung ganito sa pagkuha ng visa. Ang tinanong ko yung agency and sila kasi talagang labas-masok doon, talagang yun yung bansang parang kumbaga expertise nila. Ang reason talaga is napakaraming daw, TNT sa Korea. Aplikasyon Oo. namin. So, yun isa rin, siguro yun din ang reason kung bakit may mga bansa na pagdating sa atin, nagiging sobrang mahigpit. pero it is the Parang yung discre- US din before, di ba? But it is the discretion of the foreign country kung ano yung rules nila. Yung sa atin, siguro ang dapat ayusin is yung Sa atin, proseso ng yes, pagkuha ng oo. ID, pagkuha ng Totoo. NSO, kineme, O, yung iba nga, di pa nga ganyan. makuha. Oo, yung mga ganun. Pero yung visa approval, it should really be the discretion of the foreign country. Walang kinalaman ang Pilipinas doon. Siguro gusto lang nila na
sila matatakan ng artist visa siguro. Natatatakan naman siguro sila. Pero Kaya alam mo, yung mga kasama nila. Pero paano mo din yan, aanuhin sa dami ng artist? Paano mo din ba mabibigyan ng May bansa- classification, halimbawa na, ito, sige, bigyan mo to ng ganitong privilege na tatakan mo. Halimbawa, for example lang, artist visa or something na magiging madali para sa kanila mag-fly in, fly out. Paano? Di na natin masabi. May mga artist din na pwedeng mag-abuse because of that freedom. Ang Or problema ano. lang siguro nila, yung mga kasama nila siguro. Kaso nga, Na ayun hindi din. pwedeng... At saka usually kapag maramihan talaga, medyo talaga sinisilip bawat isa kapag entourage na yung kasama. Correct, di ba? Yun talaga. Although minsan, madaling kumuha ng visa kapag mga ganyang as part Minsan ng na mag-bend. production. Depende rin sa ano eh. Oo, depende. Iisipin mo nga dahil SB sila, ang dali nila makakalipad buong grupo. Yung di pala, meron pa rin nagkakaproblema. Kaya in-express nila yung kanilang frustrations and disappointments through the song. Anyway, Tito, Ano? bago tayo matapos, ang wakas at Simula, the trilogy finale, yung Simula at kanilang Wakas. concert. No, it's Wakas at Simula, the trilogy finale. Binaliktad. Concert nila sa Feb 28 na ang general ticket selling. Sa April 19 magaganap yan, SMDC Festival. Yan yung kaabang-abang, Tito. Oo nga, di po. Manonood ka niyan, di ba? Ayokong tumayo. Wala na akong issue energy. Sige, tangkilikin niyo mga safety na. Yes, Yung visa. visa. Ito naman. Sharon Cuneta nagtayo ng sariling management team at nag-react sa BBM and Lenny meeting. Yan ba yung ginamit niyang picture? Hindi, iba yan. Hindi, Luma. iba yan. Ito yung bago. Ito yung post niya na mahaba. Wala pang name. Iniisipan niya yung name ng management team niya. Pero ang dalawang tao dyan na kanyang kinuha ay yung si Eloisa Matias Yes. at si Maricar Ong. Nakilala Our naman si friend. Eloisa, part na The Sharon Cuneta Show sa mga concert. Isa po siya music researcher. Magaling po yan sa music. And then yung si Maricar Ong, dati pong ad-prop ng BIPA, na ginawa na ng executive assistant at mahala na sa kanyang TV guesting. Pero si Maricar Ong, kahit bago pa to, siya na talaga yung sumakama, di ba? kay Siya na yung Sharon. kasama in na po. Talagang dinarsa ng BIPA para hawakan Ito, siya. ang hindi malinaw sa akin, sino ba talaga ang talent manager ni Sharon prior to this? Sino? Ang alam ko Sandra? si Sandra Chavez. Oo. Siya pa rin ba bago to? Wala, hindi ko na alam eh. Wala na si Sandra eh. Nagkasakit wala na eh, di ba? So, bakit? Wala na si Sandra. So, si Nancy ng NY, hindi yon. Hindi, parang concert producer niya lang yun. Parang tumutulong din sa kanila. Since day one kasi kasama ni ni Sandra, sila Nancy, tsaka I see. yung mga ano niya. Kaya pag nung natutunan nila yung ins and outs ng pag-produce ng concert, ayan, si Sharon na hinawakan nila. Si Miss Eloisa, Tito, from Music Oh, Research, naging EP niya at nag-handle ng lahat ng mga yes, shows niya na oh. bongga. Malalaking events niya, concerts niya, siyang Tsaka humandle. mga album niya iba. Yes, true. Si Ayan. Miss Eloise. Bukas makikita kami niya. Nasa Ni BM Wise. Oo. Yes. Kaya tatanungin ko Nakikita talaga ko sa siya. picture niyo. Oo. So, since magkakaroon siya kumpanya, Tito, mukhang mag-handle din siya ng talents kaya? Hindi lang natin alam. Kaya Yun din ang tanong ko. Parang binigay ganun, niya no? na yung mga numbers, contact numbers ng dalawang to, Eloisa at ni Maricar. Yan ang mobile, yun ang talagang- Eloisa Matias. Sila na lang po ang kontakin niyo para may makarating kay Sharon Cuneta. Papamanage Ang ako kanyang kay gusto niyo, Sharon Cuneta. Charot! Yan po. Nancy, Ayan yan. na, Pero kasi wala. dyan, di ba? Hindi lang ganon. No. Di ba kasi yung mga artist ngayon, nakuha din sa mga ibang bansang way, na nagkatayo sila ng sariling management tapos may mga hinahandle na talent. Possible. Recess na ba? Hindi Okay, pa segue naman. ka dyan. Segue ka. Ay, ikaw Segue pala natin to. dyan. Ako Oo. yan. Ay, Ito po parang- yung unang meeting nila sa Bicol. Yan po ang una na. Tapos, Bakit? ang pinag-usapan dyan yung baha. Diba? Diyan ipinakita ni PBBM yung kanyang pink stock. Baha ba? O kala ko bibigyan niya ng ano for the Binigyan din yung baha muna. Coliseum. Tapos binigyan ng 500,000. 500 million? Para sa For Coliseum. oo. Para Ang maayos. baba lang. Diba? Nagkamali lang yan na nga. Oh. Pang pondo for the Coliseum, talagang meron ng ano, Coliseum ang Jesse, yung kay Robredo sa Jesse Hasman, Robredo na na nagiging evacuation center din kasi. Diba? Sa ano. So parang tinur siya ni
VP Lenny pa rin ang tawag. Siyempre- Mayor siya, di ba? Mayor. Ayan, di ba? Mayor Ayan, Lenny. todo ano ni Sharon, di ba? Papuri na nagsama yung dalawa, yung president niya, tsaka yung yung pagrespeto na sa presidente natin ngayon. Kahit na Lenny ang presidente niya. Correct. Kasi dyan mo makita, Rose, di ba? Kahit na sabihin mo, may ano, di ba, mga issue, whatever. Dahil gagawin ng Mayor Lenny mo ang lahat Na pwedeng para sa i-set kanya. aside para sa kapakanan ng... kanyang constituents. Correct. And recently, pumunta yung mga LGU yata heads sa Malacanang nito mga nakaraang Oo nga. Kagabi Andun din yata si- yan. andun din si Mayor Lenny. di ba? Si Mayor Vico Soto Because nandun din. Andun din. Tapos yung nga, nag-post din si Sharon na yan, walang plastikan yan na walang balimbingan. Next, Tito. Dire-diretso tuloy tayo mga Marites. Ito, Gerald Anderson at kanyang mga Ay, third floor ako! celebrity Naitawid! team. Payami sa social Ano, hindi ko media. forget. Tama, like Mr. Rose, Fu, ayan ba yan? Kanina. Dahil, Ano ba yan? Ay, nakakatense. Ay, ano ba yan, Mr. Fu? So eto na, si Gerald Anderson, may gym talaga siya na ang tawag ay third floor. Kasi apparently, parang nasa okay. third floor yung gym. Yes. Tapos, eto, meron siyang binuong team. Actually, ito ay mga artista, mga influencers na nagbabasketball. So sila po ay nagtutour sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para magkaroon ng celebrity basketball. So ayan na sila. Ilan sa mga miyembro niyan, hindi ko... Pangalanan mo nga po from left to right. Naku, kilala ko to. Sino Ayan. Johannes. Si Johannes Reisler. Reisler. Oo, yung sumunod, hindi ko knows. Kilala mo? Hindi Oh. Sino, ang cute. Pero parang cute na. Si Young JV ito. Sino yung JB? Ito. Oo. Young JV. Sino ka ba? BFF ni, Kilala mo yan? ni Gerald. Tapos, sino to isa? Sorry. Yung matangkad Wala yung bang kilala old eh. JB? Wala na. Wala He na. will be forever young. Young. Siyempre si Gerald Anderson yan, si RK Bagatsing. Sino nga tong Pero before? artista din yan. No? Pero mamaya, babanggitin ko ibang names. Tapos si RK, hindi ko rin kilala tong dalawa. Tsaka siyempre si Marco. Ano ka ba? Si Galo. Ellison de Dios. Ang cute, oh. Si Ellison. Oh, talaga. So ito yung mga Nasaan members. si Ellison? Sa gitna ni Ayun, no. RK. Delicious. Oo, katabi ni RK. Ite? Oo. Ang kasama sa team, sina Ito nga. Argel Puti. Saicon, Ellison de Dios, Si Argel ba to? Ramirez. Dito si Argel, no? Hindi. Si Marco Galo nga, Ayun, Johannes sa dulo. Reisler, si Ashton Salvador. At ngayon Ito. lang, Baka ito si Ashton. at may nag-post kanina yung kanilang IG account ng pinakabago nilang member ay si Josh Ford, na favorite ni Alan Yes, Tiones. Cutie Pie from PBB collab. So, yan nga. So, napapansin ko lang, dahil pina-follow ko sila, panay yung payami nila sa social media. So, gawa sila ng mga content at lagi sila nakajubad, ganyan. So, maliban dun sa regular nila pinopost yung mga activities nila, yung mga basketball games nila, gumagawa na rin sila ng content. Kadalasan nasa beach sila. Jubad-jubad. Oo, jubad-jubad. Thirst trap. Oo. Tapos minsan naman meron sila yung... Kasi may bagong endorsement si Marco na men's clothing. So pumunta sila doon sa shop tapos nagjujubad sila. Sila magkakasama. Sila magkakasama. Pero hindi... Sarap naman ang samahan na yan. Oo, barkadahan pero na yan. minsan hindi naman lagi sila kompleto kasi ang dami nila, no? So, Sarap ba? Sarap makipagtrupahan dyan. Tractor. Kay Gerald, okay na. Charot! Diyan ka raw. Sino sa loob pinaka ng gusto mo ano. dyan? Pinaka naglalaway ka dyan kanina? Grabe yung laway. Pwede mo... Te, nasaan tayo? NDRCB. Hindi, hindi sakop to. Kanino Hindi sakop to. Ano, Johannes. Ayan. Pwede naman din ako kay Talagang Marco bet mo Galo. siya, no? Ever. Sino? Cute siya eh. Oh. Si Pero Johannes. okay na ako kay Gerald, okay na ako. Pero Oo si naman. Alan... Parang napilitan ka pa. Parang choosy ka pa. Oo, Uy, ah. mabait yan si Gerald. Basta ako, Mabait naman yan eh. Sa new member, Josh Ford, bagong pasok. Tsaka Ellison de Dios. Mga baby boy, di ba? Ito kasi cute. Ashton yata to. Josh Ford, nasaan siya? Wala pa Wala siya siya dyan. dyan kasi... Kaka-welcome lang daw, sabi ni Kaka-welcome lang Fu. ngayon. So, welcome Ganda. Josh Ford. Winelcome, di man natin nasa lubo. Oh. Siya? Eh kasi ang kilala ko lang si Xander Ford. Oh my God! Saka si Andrew Ford Medina. Nakakaloka din yung ano na Oh, si Josh Ford. Kasi PBB, alam nyo naman, wala. Although, Hoy, batch nag-guest natin si Josh Ford. Oh, Wala pa nag-guest ako dito. noon. Wala pa siya? Nag-guest nyo? Yeah, of nag-guest course. dito. Bago siya pumasok Dito sa PBB. siya. Bago pumasok Dito siya sa nagsalita una. Sa- Nagaling Ano? karanasan What niya. happened sa, Oo. sa accident? Pasensya na, hindi ko kasi nga kaya. Ang kilala ko ka doon, na nun? wala. Wala ka pa ba? Cutie pie yan. Oh, Feel wala yung mga beauty. lakbay diwa dance. Lakbay diwa. bayaw. Oo. Lakbayaw. Lakbay. Lakbayaw. Bayaw. Oh, ang dami nag... Hindi ko lakbay diwa. Very, Ano ba? very,
Very Ano nga Filipino, yun? ano? Di ba? Yung nagsasayaw, di ba? Yung halos lahat na, hindi Ay, na di ba natin- nasa cornerstone na si Oo, ano? si Marco yata, di ba? Di ba ang dami Mark, kilala mo, ah. Eh, siya yung laging pinapalabas. Mga Viral. reels, di ba? Oo, hindi, tsaka hindi nakakatawa sila. Kaya nga pinalo ko sila. Wala. Wow! Kaya ako nga niline up para kay Gerald. Ba't meron ba yung grupo, sariling IG? Ganun? Meron. Silang- Yung, the third floor celebrity team PH, parang ganon. Aside from the mismong gym na may IG, maliban pa to sa mga personal nila mga IG. So lagi talaga sila, regular talaga sila gumagawa ng mga content na jubad-jubad, ganon. Siyempre, thirst trapping to the Huwag mouth. kang magulat kung one of these days. Doon na siya nag-gym sa third floor. Actually, gusto ko nga. I'm sure. So may ano lang yan, di ba? Malapit sa TV5. Totoo ba? Alam I ko have doon- Mandaluyong? Alam ko sa may TV5 yan. I have eh. no Wala idea. kang- O, i-check natin. Pag Di ba doon, QC? alam ko nga may Feeling ko QC. QC. Pero Tignan natin. baka bagong branch. Baka bago o baka lumipat Taray, na may to. bagong Dalawa na, no? branch. Taray, yaman ni Gerald. Oo, teka lang, wait. Gerald. Ay, hindi, sorry. The third floor is in Samat Street. Oh. Quezon Barangay City. Santo Domingo, Quezon cute, City. Oo, cute. Malapit tama. sa MTRCB. Ha? Medyo malayo yan. medyo Malayo. malayo. Santo Domingo eh. Oo. Batanes sa sabihin ko. Malapit Banawe. Oh, malapit Banawe. Dito. Ah, sorry, QC. Ano yung gym na nasa may ano? Anyway. Ano ibang ba? Baka fourth floor yun. gym. Or basement. Or basement. Eh, kaya abangan na lang natin, di ba? Yung mga lakbay diwa naman. Saan nga yung lakbay niyo? di ba? Eto, Ayaw niyo ba ng lakbay aral? Ha? Ano yan? eto na. Ito na naman. Isip ako iba. Mga Marites, ito po si Ellen Adarna. Ay. May pasabog ang Bongga ni Ellen, litanya laban kay Derek Ramsey at pinuri si John Lloyd Cruz. Alan D. True. Ayan na nga. Dahil bumubula ang bibig ng lola mo, Ellen. Oo, di Ba, ba? ang ganda talaga ni Bakla. Although hindi ganyan itsura niya doon sa sa IG stories niya, yung alam mo yung parang siyempre nagjujuray-juray, tumitirik ang Pero te, bago mo tuloy, ang bongga ni Ellen kasi talaga napapangatawanan niya yung ask me anything or ask me a Oo. question. Kung ano iba to mong tanong sa kanya, ay, Correct. Bongga so, yun mga na nga, sagot. dahil tumalak galore na namang lola, Ellen mo sa Instagram stories niya noong Friday. Tapos sinagot niya doon yung report ni Tita Christy Fermin kasi na good provider umano si Derek Ramsey, dito. So sabi ni Tita Christy, bukod sa allowance daw nibibigay ni Derek sa mga, sa anak niya, nila ni Ellen, na si Lily, Oo nga, si no. Liana, nagbibigay din daw si Derek ng sa 4 na kasambahay sa bahay na nilipatan ni Ellen para pag nag-aalaga kay Lily, ganon. She set the record straight, Tito, si Ellen. Sabi niya, misleading daw at unfair ang sinabing yun ni Tita Christy. Dahil, Tita mo pala siya? Charot. hindi mo ba? Hindi mo ba, Tita? What Hindi. kind? Ang sabi niya gano'n, raw? What kind of Ang bilis ha. Dali mo na, hintayin mo muna si Ala. Mamaya na, tapusin natin. talaga. O kaya nga, di ba? Dati tita mo siya, kasama mo siya sa show, Hindi Ito na. nanay. Nanay ang tawag. Ay, okay. What kind? Hindi na rin ngayon. May lusot ka dun, Ito na, what kind of foolishness is this, Christy F? Sabi niya dahil. grabe. Actually, may tawag siyang ibang word kay Tita Christy. Di ba yung from Fermin? Tawag niya vermin. Alam mo, Kakaiba talaga lola mo, dahil. Masyoray talagang lola mo. Sure. Tapos tininaw ni Ellen doon na siya ang nagpapasahod ng mga staff niya. Kahit nung nagsasama pa raw sila sa isang bubong ni Derek. ni Derek. Tapos, saliwas yun sa report ni Tita Christy na meron daw siyang at sabi niya meron siyang 5 nannies, 2 doon kay Lily. At isa lang daw sa mga yaya na yun ang sagot ni Derek ang sweldo. Yun ang nilinaw niya dito. So hindi totoong yung 5 ibinabayad. Mahina yung boses. May ganun. Bakit ganun? May paghina yung Siyempre may boses. minumodulate pa po yun. May mga part na Parang May mga, Oo, para may high and low. Oh, ano? Ano do it kay Josh Groban? Ano? Tapos sabi niya, she pays for her own staff and she pays for her own groceries. Yun ang nilinaw ng lola mo bilang madatong naman din siya, di ba? Sabi pa niya, they do not provide a house for me. They did not provide a house for me. Sabi niya yung Rose. I did that myself. Sabi niya. Let's not
rewrite history. Talbog. Sabi ng lola mo. Talbog. Ang tarot, di ba? Kaya sabi niya, delusional daw yon. Pag nagsasabing good provider ang isang tao, tapos ang reality hindi naman Wala daw naman. ganon. So, sinabi niya, delulo raw si Derek. Pero nagigib ba ng 50K? Eto pa, darating tayo dyan, Rose. Ah? Sabi niya pa, ang good provider daw, hindi raw naghihintay na ma-call out, kusang nagbibigay. Ayun. Totoo naman. Oo, tapos kwento niya, ito pa, darating tayo dyan. October to December of last year, para huling nagbigay. Ay, wala nang binibigay si Derek dito, October to December pa of last year. Okay lang daw yun sa kanya that time. Kaya nahiram pa nga, di ba, ni Derek and family si Lily nung vacation sila abroad. Pero yung family raw ni Ellen, nagpa-realize sa kanya na, bakit ganun? Kung walang bigay, dapat wala ring Lily. Di ba? Ano siya, sinuswerte? Sabi ng lola mo. So yun daw, simulan, na siya ng rule, na simula January 2026, no pahabs, no Lily. Ganon. Ang sinabi daw niya yon nung sinabi yun ang rule niya, dumating daw yung credit card from Derek. 2 weeks ago yun, dumating yung credit card. Kaya lang, dito na raw sumapasok yung 50K daw ang Credit limit. 50K Baba, lang ang credit limit nung nasabing credit card. Ang computation ng lola mo, lang daw yun, kumbaga nasa 50% lang ng kailangan ni So kung 50, mga 100 ang Kailangan niya per a month. ni Lily. Yon, sabi niya. So parang kalahati lang yung kayang ibigay ni Sa kalahati lang bigyan niya. sa monthly Kay expense. Lily. Oo, parang 50. At may nagtanong din, di ba? Bakit nung kay John Lloyd, 20K o 10K lang nga actually ang sabi Yes, niya dati. in-explain niya yan. Sabi niya kasi nung panahon na yun, nasa Cebu pa siya. Pag nasa Cebu siya, syempre wala naman siyang gastos doon, di ba? Lahat paid for it. Nandun ang pamilya na. Nandun, di ba? Lahat wala siyang gastusin. So sabi niya, ang hiningi lang talaga kay John Lloyd noon, 10K during that time. Pero ang binigay ni Lloyd, ginawang dinoble, ginawang 20K. Na feeling ko naman, Rose, hindi na angkop ang 20K ngayon kay Elias. Ang laki na ni Elias, ang laki na ng gastos ni Oo, Bagay. feeling ko hindi na lang 20K Oo, yan. feeling ko kung 100 nga kay Lily, And no? knowing John Lloyd Cruz, di ba? Ang doon is, sinasabi niya, wala siyang problema kay Lloydie. Ito na. Sabi niya, ayun, doon niya na nakumpara si John Lloyd niya kay kay Derek. kay Derek. Di ba bilang tatay nga ng pangalan niya na si Elias, si JL. JL ang sabi niya, kusa raw nagbibigay ng sustento si Lloydie nga. Kahit matagal na silang hiwalay. Kaya, sabi niya, in fairness, wala raw siyang masabi kay JL at hindi niya kailangan pagsabihan o paalalahanan dahil kusa nga. Kaya maayos sa kanilang co-parenting, wala silang problema. They're better off as co-parents, sabi niya. Tapos sumabalita. Sigaw? Oo, galit siya eh. Talaga? Tapos, kanina ba, di ba, Just like you. di ba? sabi sa'yo may peaks and valleys. Iba. Peaks and valleys! Tapos sabi niya dito, nung mabalitaan ni JL na lumipat sila ng bahay, kasi nga, di ba, yung mag-ina, umalis nga doon kay nag-alok daw ng tulo ang lolo mo, JL, in fairness daw. May kusa raw talaga si JL. At yun, yung isa raw wala. Anyway, meron pa siyang dagdag na revelation ni Rose. Yung hinamon. Yes, hinamon daw minsan ang away ni Derek si JL. Pero nakakatawa yung sabi ni Ellen dyan. Yung parang hindi siya pinatulan. Oo, Hindi pinatulan. Parang hindi naintindihan. Siyempre, yung tumutok siya niya. Nagbibisaya kasi lola mo, di ba? Sa pag pag nagbibisaya si Ellen, nakakatawa yung mga delivery niya, di ba? So, ayun daw. Walang suntukan na naganap, Mr. Po, kasi nga, hindi pinatulan ni JL. And this happened twice, sabi niya. Ayun, so ang dialogue niya, forgiveness is only for the people who deserve it and ask for it and really change. Sabi niya, but I'm not Mother Teresa. I'm not there yet. Whoa! Ellen Adarna. Ganon, yun ang quote Alam mo, niya. basta nagganyan yan, bongga. Oo, eto na, i-close natin sa reaction ni Derek kasi hininga ng parang minessage, Si Christy. tinext yata ni Tito Gorgie, hininga ng reaction. Sabi lang ni Derek, I'm sorry but I will not engage. If this brings her peace, so be it. Mike. Di ba kailangan may kumakalabo? Oo nga, kanina pa. Parang merong on cue. Oo, parang bigla na lang may bumabaksa. Grabe May sila darating mag-asawa dyan, di daw. ba? Baka may dumating. O, reaction nyo. Mula sa pagiging sobrang
social Sweet-sweetan, media. grabing oo. magharutan ng ano, no? Correct. Na parang si Derek parang ito na, this is it. Ang klase. Dahil grabing Biglang away. eto, oh. Very public, talagang Diyos ko. nagkukwentahan ng kung magkano, tito, ganun. May Pabs ba? Hindi, siguro Basta kaya lang siya nag-react kasi may naglabas. Pero feeling ko naman, Kung wala kung wala naglabas, naman hindi siya naglabas mag-react. niyan, hindi naman siya maghahanas. Yun nga, yun ang pinag-usapan. Kaya wag mong i-provoke ang isang Ellen Adarna. True. Yun. Let's not rewrite history. Sabi? Because you have your, Ano? pics and ano? Peaks and valleys. Okay, mga Marites, oras na para sa pinakamainit na showbiz item. Ito na, Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Alan D. Ano? Hindi ko kinaya. Sabi ni Kawat, sana. Dami mo kamukha. Kamukha ni Alan D si Ellen. Oh! dahil sa pagre-report at paghihibay mo ng mga kwento tungkol kay Ellen, naging kamukha mo na si Umabot Ellen. tayo Sana sa... Adarna hindi leasing, ah. Okay, XT, ano ka na? Chick of the Week na. Oh, Chick of the Week. Ayun na nga, dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog. Order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Ayan na, PBB, go! Naku, ayan na naman tayo. Pwede ba ako mag-CR? Eto mga Marites, katatapos pa lang na balita, PBB Collab 2.0 Ultimate 8 revealed. Ayan, yan na At sila. kaya pinakitang percentage ng vote, lamang na lamang si Hit sa Yes, botohan. Bonggesyo. At Ah, gusto lang pala lalaki, Angel yung mga Locsin, babae. maingay sa ex dahil sa kanya stepson na si Joaquin na nakapasok din sa Oo nga. Ultimate. Final. Nabasa ko yung mga... Wala ka ba Oo. yung mga hanas ni Angel? Hindi ko na ano kay Angel eh. Basta thank you. Ayan! Ito Oh, kay thank Angel, you. di Yan ang ba? mga ano niya. Oh, Ayan. OMG, thank you, Lord. Thanks to everyone who voted for Joaquin. Thanks, Joaquin fans. Ayan, super thank you siya. Wala. Mali na ako. Miguel, congrats. Congrats din niya yung mga iba. Si Heath. Oh my, Marco and Princess. Kasi pumasok. Alam mo, nakakatuwa si Heath dito. Sobrang diba? cute ni Heath. Siya Correct. talagang Paano may ko. pagpalakpak pa talaga? Siya talaga, alam mo, siya talagang gusto ko manalo. Di ba? Kasi nga, di ba? Bakit? Diyos ko. Mukha, alam mo yung aura ng bata, Oo, Tito. oo, Mukha oo, talaga diba? napakabait na bata. At sobrang cute pa rin niya. Na-maintain niya yung kakyutan. Parang lalo kumukute. Samantalang si Miguel, parang nag-iba itsure din sa hair. Oh, yan yung mga boto po. Tignan mo naman, 47%. Taas. Oh, siyang highest. Si Marco po ang pinakamababa, kaya hindi po siya, naibig po siya. Oo, at saka si Carmel naman si sa kapamilya. Carmel. Ayan, alam mo, magkaibigan kasi si Hit at si Miguel, kaya parang, Oo. na ano sa siguro. Nadamay, ganon. Oo, di ba? Hindi Di ba lang merong yun. Higel, di ba? Oo, may mga nag-ano ng higel. Na ano sila, binamatch yung, ano, sabi ko nga, paglabas man, nagagawa silang BL, Tito. Yun nga. Higel. Heath si and Heath tsaka yung Miguel. Miguel. Yes. Parang Pero ano cute yan nga yung dati? Heath. Cute, Si ano alam ba mo, yung dati? lalo Parang siyang cute ngayon. si Emilio at saka si Yes. Michael Yes, Sager. correct. Yun, ayun. So, Sinong bet mo dyan, Tito? Siyempre si Hit, di ba? Tapos sa ano, sa kapamilya? Sa pamilya, hindi ko. Si ano na rin, Miguel na rin. Yes, Diba? yung dalawa, no? Yung So dalawang pwedeng boys. dalawang boys. Oh, wala siya sa gender, eh, no, Ito Tito? yung Tignan mo, sana- 3 boys ngayon natira, eh. O, tas 5 yung Dahil girl. yung Miguel ay from... Kapuso. Kapuso. Hindi, ABS si Miguel. Ang kapuso si Heath. Hit. Ay, dalawang kapamilya sa lalaki, isang kapuso. Tapos, O, yung mga blue, yun yung mga Yun yung mga kapuso. kapuso. Yung red, o, sina Joaquin. Siyempre, tuwang-tuwa si Angel, si Nila Arce. Si Lela naman, ni ano. Si Joaquin ay... si Lela Ford. Saan siya? Bali? Si Joaquin ay ano, Star Magic Kapamilya Artist. Kapamilya siya. Si Lela Talagang rin. tatay niya, si Neil Arcel, talagang nanood talaga sa nung eviction night last Saturday. Talagang rara siya. Oo, si Angel Si naman, doon lang nasa tweet ng tweet, Tweet ng oo. tweet lang. Eh si ano, Carla ba? Walang reaksyon? Kilela na pumasok. Eh, wala. Malay natin. Baka meron yan, lagi din naka-ano yan. Tapos gusto rin natin si Caprice Tito. Pretty, Yes, pretty. Oh. Grabe, ang liit ng boses. Yan Eh, ang di gusto ba ko. Yan ang gusto ko. Caprice! ano to, Santorini? From
From Ellen Adarna to ano, Caprice. Iba. ganon. Pwede ba yun? Eh, hindi mo pwede si... Oo, hindi. Kapuso na Oo. kasi. Kaya pipili ka lang ng isa. Si Hit na tayo isang sa... kapuso, isang Isang kapamilya kapamilya. talaga. Oo. So, Hit talaga tayo tsaka Miguel. Higel. Ay, hindi nga po. nga. Di ba? Pwede So, naman pwedeng siguro two boys yun. nga kasi Pero, wala syempre, namang pag love labas nila team. dyan, sa kapuso, gagawing pag-love team talaga hindi yung... rin pala po pwedeng Joaquin at Lela. Hindi Pare- rin. Ano, pwede. oo nga. Well, Heath Lela ang pwede. Tanda mo Napabuntong hininga, yan. ha? Tanda mo yan po, ha? Saka na pag sino na yung nanalo. Charo! Grabe ka. Naalala ko talaga. Mga Marites, boto na kayo. Boto nyo. Boto nyo si Hit. Final week na sa Lunes. Eviction night. Saturday, ang kanilang Saturday, Saturday final ang final. night. Ayan na. Big night. Okay? Okay, mga Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Okay. Okay, Mr. Pa- Fu. Ako ba yan? ikaw. Para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. Ayan. Ano yan? I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusive ka pa. Sama na, mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Hey. Yung pagkakabasa parang ano. Elemental. Elementary. yung boses talagang parang ano. Parang, di ba, parang Caprice? Okay, mga Marites, Pinky Amador sa pagiging self-righteous at lipanchika sa Apoy sa Dugo, PhD. My gosh, naalala kita kanina din. Bakit? Because of Favorite Pinky mo. Amador. At siya pa ang kumbaga bumabangka kanina. Dahil ang role niya sa bagong afternoon drama ng GMA7 starting this Monday, sa Apoy sa Dugo, napapanahon. Hindi naman sinadya dahil nauna naman sila mag-taping and everything. Bilang si Sylvia, mahilig siya mag-quote ng mga Bible verses. Ganon. Si Sylvia? Oo. Si Pinky Amador. Pinky dyan. Kaya nawawala na ang bote. So ngayon, natanong siya tungkol dun sa kanyang role at yun nga. Sino nagtanong? Ay, hindi na po kami. Ay, hindi na. Oo. Oo. Pero lahat na lang ng tanong. Ako po ba? So, kumbaga kung may masasabi dahil yung character niya ngayon ay parang ito nga yung maraming naiinis ngayon, pinag-uusapan. Ang sagot ng Lola Pinky mo. Napapanahon po talaga ngayon ang self-righteousness and weaponizing ng Biblia. Ang kaibahan lang po ni Sylvia sa nauuso ngayon kasi siya, ang pinaglalaban niya ay sexuality at saka lasciviousness. Si Sylvia naman po, ito yung karakter ni Pinky. Ang pinaglalaban niya ay para sa pamilya niya ang moralidad at kriminalidad. In that sense, feeling ko mas mabait pa si Sylvia, sabi. Pero sisiguraduhin ko na mas kaiinisan nila si Sylvia kaysa doon sa nagkitrending ngayon. Palaban talaga ang iyong sisiguraduhin natin yan. Ako pa, yan. At nilinaw din ni Pinky Amador yes. yung tungkol sa pag-attend nila ng, ano bang tawag Evening doon with sa the pag-attend Stars nila ng yata? dinner gala ng... Evening with the Stars yata. oh, yun. Doon sa Malacanang ba ito ginawa? Malaki. Hindi sa Malacanang. Ay, saan? Sa may Intramuros. Ay, Bagong venue daw na pinagawa ni FL. Oh, okay. So, di ba maraming nangutya, maraming... isang direktor. Oo. Dahil, siya ba ang Si pinaka-ano? Daryl Kasi si Pinky Amador, known na kakamping. Nandun din ba siya? Oo, si Pokwang. Pokwang. At marami pang iba. Yes. So, nilinaw niya yung tungkol dito at sabi niya nga, ito daw si President Marcos at saka si First Lady, even before, kilala na niya at nagsusupport dahil di ba nga nanonood ng mga, minsan sa Broadway ba to? Or sa, di ba naging theater actress siya ng, anong theater ito? Si Pinky? Repertory. Oo. Si Basta Pinky? mahilig siya. Marami. Marami siyang Saka ginawa. sumali siya sa Oh, original yun nga. cast na So, Miss Saigon. nanonood doon. Doon pa lang, nagkaroon na sila ng chance na magkakilala or... Pero katwiran niya, it doesn't mean I attend one dinner, I change my political color. Pwede namang magbigay ka ng respeto, pero nandyan pa rin ang paninindigan mo.
So, paulit-ulit niyang Tama sinabi naman yun. na hindi siya nagbago. Still, yun pa rin ang kanyang political color at yun pa rin ang kanyang paniniwala. Nandyan sila at yung imbitasyon pala na yan, hindi naman parang directly sila ang tinawagan. Naka-course through pa rin like ito sa GMA. Yes. Kaya maraming mga kapuso artists ang nandun eh. Nandyan din si Ashley Ortega. Marami, di ba, na nagpunta doon. Kumbaga nandun sila for the industry. Yan. Yun. O yun, di ba? Pero kasi Dahil ang- ito, Ano? Sige na, ituloy na. Yes, Alan Baka di sa ano na. papapunta. eto, tuloy na ito, PhD, ikaw itong tatlo, Ian De Leon. Oo nga, ba't naman Tumaglit lang tinag-news sa mo? kasal ng kapatid na si Kenneth Villamayor. Kaloka. Yan, so dumating pala si Ian. Yun nga. So, ganito. Kasi naglabasan ng mga, ito nga, medyo Issue, iba to diba? eh. Pero maraming pictures na lumabas kasi wala talaga si Ian De Leon. Oo. Doon sa kasal ni Kenneth Villamayor. Yun ang bunsong anak ni Ate Guy, di ba? Si Kenneth. Actually, kinasal na sila Kenneth saka yung kanyang wife. Last year ba to sa church? Pero parang mas intimate yon. Di ba yun yung wala si Ian? Wala si Yun Ian yung doon, una, di ba? oo. Tapos dito, ginanap to sa isang Tagaytay. private house sa Tagaytay. So dito, nag-invite na sila ng iba pang mga ano. Wala din si Christopher De Leon dito kasi nasa abroad, may show. Kasama si, of course, Sandy. his wife, Sandy Andolong. So, ang tanong talaga, bakit hindi na naman umappear si Ian De Leon? Yung pala, Dumating umappear. naman pala. Pero For a while. kumbaga, nakapag-start na yata ng ceremony, dumating, at hindi na rin niya natapos yung ceremony, umalis na rin. So, parang nagpakita lang siguro. Tapos di wala siyang picture with the ano. Wala. newlyweds Kasi kay nga hindi pa tapos ang Kay Kiko ceremony, umalis na. Oh, wala siya. Ang katwiran niya, pumunta siya dun sa awarding, yung oo. PAPTA ba yun? Ha, mas nga ito? importante Tama. ba yun? Ay, hindi ko naman po masasagot yan. Kasi tanging Grabe, si Ian na po ang makakasagot. Pumunta daw siya doon dahil tumanggap siya ng award para kay Ate Guy. So, yun. Pero alam mo, kahit na walang nagsasalita, di ba? Wala pa nagkahalata sa kanila eh. Wala. Both. Obviously, may something. Obviously na may pinag-aawayan o may hindi na pagkakasunduan. Kasi hindi sila ganyan, di ba? Tagal natin sila nakikita. Sobrang close. Si Ian, kalalotlot sa kanyang mga Yes, kapatid. very close. Ngayon, parang Para may something. ay, hindi parang eh. Something. Ibigay Di ba, natin. Alan D? May something talaga. Yan. What can you say? Nandyan It din- happened after the death of... after the death of Ate Guy. Kaya, siyempre, marami din nalulungkot. Ba't nagkaganyan? Yun. What can you say? Kasi parang kung may ganyang event, siguro maintindihan naman ng award-giving body na ano. Kasi si Ate V naman, ang tumanggap naman, hindi naman din. Di ba? Hindi naman si, hindi nga anak Ba to? ni Ate V yung tumanggap. O, bakit siya? Kailangan siya. Di ba kung mayroong event na mas importante? Well, choice naman yun ni Choice Ian. nila Ba't tayo nakikialam? Yun gan. Pero napaghahalata lang. Na, Na meron talaga. o kasi kung Oo. may event ang kapatid mo na ganyan ka-importante, Saka, lagi silang Kasal yan kasama eh. no, ng close at nila. least nga nakita mong merong ganyan Ian pala. Buti nga, di ba dati yun Pero na? saglit lang. Di ba? Ang daming, ang Yun ang daming. sabi, parang dumating siya, siguro nakapag-start na, tapos hindi na rin niya tinapos, umalis na rin. Diba, kaya nga nag-emote-emote si Matet, di ba? Parang ang dami yata lumabas na issue dyan. Yes, hinahanap ko yung kapatid nila. Hinahanap ng kapatid. Tapos sabi niya, wala kang pakialam sa inyo. No? Basta care ko ba kayo kung wala si... Oo, wag nang hanapin ng wala. Oo, di ba? At least yan, meron na konti. At least better. Pero alam mo, sigurado sa lahat ng yan, si Lot ang pinaka... Lot na lulungkot. Oo, kasi. Kasi si Lot Sila ang talaga parang, ano nila eh, Lot-lot nag-uugnay talaga sa siya. kanilang Lot lahat siya eh. dun sa eksenang yan. Sa pangyayaring yan. Nandyan din daw sila Janine. Nakita ko. Si Ramon Christopher, nandyan din. May photo si Janine. Oh, ito naman, munggalita tayo kay Rian Ramos. Grabe, dinire-diretso talaga ako. yan. Naglabas Okay. sa official statement sa kumakalat Ang ng fake haba news. eh. Konti Ay, na basa lang nga. siguro. Alan D. Ang haba, huwag na natin Ang haba, basahin. wala. Basta, sige, kung ayaw niyong basahin, ito, di ba mula nung lumabas yung issue ni Rian Ramos, Michelle D. and Samantha Pandilio against the driver of Rian, ngayon pa lang talaga Nagbigay ng nagsalita. statement. Nagbigay ng statement si Rian. Laging si Michelle D. Parang, titignan niyo, parang si Michelle D. Inaako na niya, parang sinishield niya tong dalawa na wag na lang masama sa issue. But anyway, ang lawyer ni Rian ay attorney Lorna Capuna ng
Kapunan ng Castillo Law Officer. So, ang naglabas through her lawyer, through her legal counsel. Kapunan pala siya. Ang pinakabuod nito, number one, yung sinasabing ampaw na may pictures daw na kung anumang mga nakalagay doon na sinasabi na, kesyo may nagsasabi na threesome ito, mga ganyan. Yon ang tinututulan. Dahil una, wala si Rian sa mga pictures na yon. Doon pa lang. Pero pinapalabas na it's threesome, etc. So, yan. Second, parang pinag-aaralan ng legal ni Rian kung ano ang magandang gawin. But definitely, baka may kapuntahan yung mga content creators na lalo na nagput ng malis doon sa kanilang samahan siguro, friendship, at yun nga, yung sa sinasabing picture na yan or something. Nabalak nilang magdemanda. Pero wala pa. Sa ngayon, hindi pa. Dito sa statement na to, hindi pa nagdedemanda. Kumbaga, parang nagwa-warning pa lang. Ayan. Pa-interview na rin siya sa Okay, 24 hours. Di ba? Okay. Ayun. So, yan yon. Then, kung titiisin daw, wala namang kinalaman si Rian dapat dito sa issue. Kasi wala naman siya doon. Nagkataon lang, driver niya, yung taong involved, correct. Then, Hindi ba siya dinadawit na kasama rin sa Hindi. Wala nga siya dun sa pictures na sinasabing Wala ninakaw rin sa Oo, wala siya sa picture na yon. Kaya dun pa lang. So Tapos picture talaga ang laman. Akala ko 3 sila doon. Hindi, yun nga. Di ba? Kung ano-ano nga kasi. So pero picture doon talaga laman? Parang lumalabas na ganun. Di ba sabi, may kulang na isa or ID something. picture ba? Baka nga ID picture lang. Kaya But kasya sa anyway, ampaw. tinanong ko din sa aking source, hindi rin daw totoo na there's something between Rian and Will Dasovich. Good, di ba? Kumbaga, si Will yata, kang talagang pinaka-close niya, kaibigan niya si Janina. Kasi, ano yan circle of friends sila. Janina Chan? Hindi ko alam Chan o San Miguel, whatever. Ah. Yung kaibigan nila. Beauty queen yun. Iba yung Janina. Beauty queen siya nila, di ba? Iba Iba yun. yun. Iba Baka yun. Janina Chan. Yung host yun, di ba? Sino kasi nagjanina San Miguel? Beauty Yan yung queen. beauty queen na Beauty queen na may super family. viral before. Yes. Okay. So basta yun, si Janina, isa din sa mga kaibigan nila. Kasama dyan sila Max, sila Samantha, sila Michelle. So yun. So parang itong si Rian at saka si Sam, parang nagkasama lang yata sila, I think, birthday ni Michelle or birthday ng isa sa kanila. Ganon. So siguro friend din, pero definitely daw, there's nothing romantic or anything going on. Kay Will at kay Rian. Yeah. Alam mo, ito, nakakatawang comment dito ng mga netizen na parang, ba't ngayon pa siya nagsalita ng ganyan? Wala nang dating. Alam mo, dito mo rin makikita, ang bilis magpalit ng issue talaga ang showbiz din. Kung nung una, ang init na pinag-uusapan nito, 'di ba? A few days ago, nasa pawo na ni Alvin, may bago Kasi na. naman ni Alvin. Yun na nga, biglang, alam mo, parang wala na raw silang care. Parang too late na, Rian, ngayon ka pa magsasalita. Dapat nung hinintay na Ay, mga nako, gano'n. sorry daw, sabi ni Rian, pasensya na daw. Ito na siya. Kausapin mo. Pasensya Pero na daw. at Tsaka least, ni Lorna Kapunan. pero di nyo alam, baka yan din ang style nila, yan din yung naging hindi masyadong... Pahupain muna bago Oo. sumagot. Usually may mga ganun di ba? Ba't ang sagot sabi Ba't niya? ang sabi sa akin, kumbaga pinag-aralan din muna ng... Di agad-agad. Basta At parang hindi ko masyado basa, pero parang doon sa letter, parang may tinitingnan din sila ng angulo na baka may something. nag-orchestrate or whatever. Ganyan. Basta definitely, ang may kakapuntahan itong mga nagput ng malis, isa na nga doon, di ba sinasabi, threesome or something. Baka foursome, di kasi. Yung pala, baka, charot. Mas madami palang involved. Hindi lang pala Basta ang malinaw, nasa unang paragraph pa lang, Rian is not in any way included or part dun sa Involved. sinasabing laman ng
ampaw. Kung may picture man. Kung ano man yan. Ay, thank you sa 1,200 live viewers. Thank you. Basta sabi, the truth will set us free. Wow, bagong-bago. Yan ang pinakamaganda sinabi mo, Jun. Sinabi niya ni Rian yun. Kaya nga, buti nga sinabi ko lang yun. Eh. Talaga. Inulit mo lang. Nagamit niya yun. Ginamit niya yun, kaya nga, ay, bagong-bago. Talaga naman. Original! Okay. Okay. Sige. O, 10 Ito. hanggang 11 Hilda talaga Coronel, may mensahe sa mga botanteng Pinoy. Ayan na, last At sisa, item. simbolo ng pakikipaglaban. Alan B. Correct. tayo. Ayun. Ganda ng ano niya. Oo, madam na madam, di ba? ganyan. Ang aga ko nagising kanina, Tito, para manood nga na itong exclusive media screening ng Sisa. Akala ko gabi. Umaga Hindi, kasi dyan. meron talaga ngayong gabi. Oh, doon ako pinapupunta. Ay, hindi. Wala. Ano ka ba? Ano yan? Premiere yan. Sa Monday pa premiere yata. Ya. O, ito, kanina Wait, lang itong umaga. 11 a.m. ang aga. So, aga ko nagising. In fairness naman, tuwang-tuwa naman ang media sa napanood nila at napakahusay, Tito, nung cast. Mula kay Miss Hilda, syempre, ang comebacking actress na si Miss Hilda Coronel. Ang galing ni March 2 nga. Uge as Delia. Tapos, ang galing ni, March 2. ni... Sino to? Anak, Jenica Garcia. Ayan, Jenica Garcia, ang husay Punta din. kay Uge. Ayan si Ayun, Uge, sa gitna. Ang galing nila talaga. Pati yung mga support na iba, sina Barbara Miguel and others, ang galing. It's female-centric, female-centric film na yung cast puro babae na napakahuhusay. Kaya So, matutuwa napanood kayo. mo? Yes. Ah, so, Anong oras ba to? Bongga. Ang husay ng mga performances. Ang ganda ng movie, in fairness. Tapos, eto na nga. May nagtanong. Kasi after nung screening Bakit siya na lang ako nagpunta? nag-lunch lang tapos meron ng question and answer MediaCon. Sabi ng mga may nagtanong, sa mga nangyayari po sa bansa natin, Miss Hilda, ngayon, panahon na po ba para magkaroon ng isang sisa nagigising sa natutulog na diwa ng mga Pilipino? Ang ganda ng question, di ba? Sabi ng lola mo, Hilda. Dapat siguro. At saka, pipiliin na ninyo, iboboto nyo, ha? Mag-isip kayong maigi. Kawawa naman ang ating country. Puro mali ang inuupo ninyo. Mag-isip kayong maigi. Sabi ni Miss Hilda, ay, bongga ka, Miss H. So, ayun. Tapos yun nga, sinabi niya ang kanyang character na si Sisa is a brave character. She is very focused. She also is very kind. Actually, she's not a bad person. And I find her the embodiment of bravery and resistance. Totoo naman, Tito, pag napanood mo, malalaman mo. Ayon sa kwento nga niya. Oo, talaga nire-resist niya ang mga nung panahon na 'yon. Sabi nga niya nung na 'yon kasi 02 panahon na yun na usually ang mga babae housewives lang. It's a man's world. Yes, At yung mga babae hindi nila masabi ang mga gusto nilang sabihin, pero makikita mo yung katapangan ng character ni Sisa at gusto niyang lumaban talaga sa mga oppressors. 'Yon. Parang Pilipinas din daw si Sisa. Sinisimbolo niya ang mga inaapi na lumalaban. Ayan. At si Miss Hilda, sabi nga niya, ay palaban naman talaga siya in real life. So she enjoyed yung kanyang role dito, ang kanyang comeback role. Sabi naman ni Direk June Robles Lana, we cannot control who's gonna be voted into power. When a strong man is voted into power, you don't say, okay na, nanalo na kayo. No, you resist in your own little way. We go on with our lives, but we keep on resisting until we see the light, sabi niya. And the women of Sisa, they didn't just rage against the dying of the light. They revolted against the dying of the light. Talbog! Ano ibig sabihin nun? Lumaban sila. hindi sila basta lang Tito, umupo at pinahiyaang mamawala ang ang di ba? ilaw ng pusikit na yung... Pusikit! Malaloka ko kung galing kay Miss Hilda yung pusikit! Di ba yung gano'n? Yung ilaw ng lampara na gano'n? Hindi Kala mo ko yung Is hayaan. that pusikit? Pusikip ka lang, Oo nga, is that pusikip. pusikip? Akala ko yung nauso dati. Kay Miss Kay Ay. Pero ngayon pa Huy! narinig ang pusikit na yun. Pusikit na ilaw, yung maliit na, yung dying light na gano'n. Hindi mo hayaang From the lampara? So you call it a pusikit? Di ba basta ano maliit na yan? ilaw lang. Yung basta maliit gumagal. Flicker. Ayun! Flicker. Flicker in English. Ikaw talaga, hindi mo alam yung gumaganong-ganon yung pisik maliit. Because I don't like small things, you know. Pero alam mo yung pusi, kit, di ba? Oh, yes. Natandaan niya kay pusikip. Pusikip. Oo. So, Iba naman anyway, yun. Iba naman yun. Oh, ayun nga, March 4. At saka mga good news dito. Sa March 4, pag nag-showing na yung Sisa,
bababaan nilang ticket price. Yan ang gusto ngayon para mas marami nakanood. So magkano na lang? Siguro mga 270. Sa Oh, ano? Oy, kasi yung kailaan, binabaan nila yun eh. Mga 200 plus lang. Yes, mga Hindi, ganun. alam mo sa galerya kung Ayun, magkano? ayun nga, sabi niya. 154. Ah, totoo? Yung kalaan? Pag Pinoy film sa Robinson's Galleria, naku, baka dumagsa ang mga tao doon. Pero okay lang naman. Para Totoo Please ba? manood. 154. Pag foreign film, panoorin niya. 209. Pero parang sa Panoorin SM yung The Loved One, parang 270 Parang something. ganun, Parang So, ganun. 270. Robinson's Galleria hanggang April. Kasi parang may... Kasi ginawa nila Ah. yung 40th anniversary last Oo. year. Tapos nung January, binalik nila after ng MMFF. So, Ah, okay. kaya yung kay Ann Curtis na movie, napansin ko, 4 o 3 cinemas ang Ann Curtis Oo and nga. Jericho. But congratulations to Ann and to Yes. Jericho and sa Viva dahil as of 100 plus na siya. 160M. Wow! Yeah. It's the first blockbuster of 2026. Oo nga, Local true. Pinoy film. Congratulations. Congrats. At saka Congrats. good luck sa season. Good luck sa season. Nakakatuwa yung Congratulations. kaya naman pala ibaba yung presyo ng sine. Yes, pwede naman special pala. na hanggang April. Pero kung ganyan ha, na positive, di ba, ang lakas, baka naman effective din nga talaga Yes. na babaan na kasi. Oo. Tsaka I hindi mean, ako Depende sa laging sinyan mahaba din eh. ang pila ha. Kasi nga, mura yung, lalo na nag-Valentine's Day, nung Chinese New Year, Yes. tsaka nung weekend, mahaba ang pila. Oh, depende. Alam mo kasi hindi ko maintindihan. Halimbawa, mahal ang sinihan, ang makaka-afford lang, ilang tao lang na manonood sa isang run ng movie. Eh kung binabaan, o di ba parang iraran mo rin naman eh, mas marami. Baka pag kinumpute mo, baka mas marami pang income. Kaya nga, yung ano raw, local film is off to a good start dahil nga may Oo nakita nga, yung movie. correct. Ang ganda ng simula Oo. ng 2026 because of The Loved Ones So, na nag-hit. So, supportahan pa natin ang mga Yes! susunod. And speaking of Miss Hilda Coronel, abangan ninyo ang yes! aming interview Sabi sa namin. kanya dito ng live. Kailan nga ito, mga kamarites? Friday yata. Sa Friday, Abangan okay. Ang ganda ng interview namin. Okay, mga Marites. So, Sol, bayan po isang linggong. Chismis! Yes!